Maraming pagkain at inumin. Sa una, masaya ang usapan, ngunit magiging tensyonado nang dumating si Padre Damaso at bastusin si Ibarra. Mga Pinoy, ginagagalang ko nasa aking tindahan. Kain tayo. Uy, tititid mo. Taga-uy-uy. At narito rin si Ibarra. Matagal-tagal rin nawala. Uy. Oo nga po. Kaya marami ang natutunan sa Europa dahil gamitin ang kaalaman ito upang mapaunlad ang ating bayan. Magsisimula silang pag-usapan ang mga plano ni Ibarra sa paaralan. Pangalan! Ha? Sa kalokohan yan! Ang mga enjoy nila pag binagaran! Padre, hindi ba tungkulin ng isang mabuting pinuno ang bigyan ng komunikasyon ng kanyang bayan? Edukasyon! Ano malay mo sa bayan? Yan kung ka lang wala sa Europa! Alam mo lang lahat! Padre, baka po naman may mabuting dahilan si Ibarra. Wala mabuting dahilan! Wala akong diwala sa isang anak na kayo! Lahat ay magugulat, tumayo si Ibarra, galit na galit. Magsisimula siyang magsalita, ngunit titigilan siya ni Maria Clara. Padre Damaso, wala kayong karapatan tawagin ang pangalan ng aming ama. Inay ka, hindi ito ang tamang lugar para sa pagtatalo. Santiago, maraming salamat sa panyaya. Hindi ko kaya natin kasi sa aking sa aking ama ang pangalan. Tatayo si Ibarra at lalabas, tuwan ang lahat sa pagkabigla. Si Maria Clara ay mananatiling tahimik, ngunit halatang nag-aalala. Maria Clara ay umiiyak sa kanyang silid. Naroon sina Kapitang Tiago, Tia Isabel at Padre Salvo. Bakit ko nila hinamak si Ibarra? Ano ang kasalanan niya? Sabi ni Padre Salve, Maria Clara, hindi siya ang nararapat para sa iyo. Mas mabuting magsundin ang kagustuhan ng inyong ama at ng simbahan. Anak, makinig ka sa sinabi ni Padre Salvi. Wala ka nang kailangan ni Ibarra. Masok sa opisina ng Kapitan General. Naroon ang Teniente Ibarra, Alpares at ilang opisya. Ibarra, ikaw ay nakasahan para ipaspangan ng isang parit. Ipareho na sa sabi mo. Kapitan General, hindi ko sinusunod si Padre Damaso. Sinusunod niya ang aking pangalan ng